Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Bangungot. Si Elsa ay isang magaling na mang-aawit. Bata pa lamang ay nakitaan na siya ng potensyal sa pagkanta. Kaya naman, wala nang ginawa ang mga magulang niya, kundi ang pagsanayin siya sa pagkanta. Kahit pamahalang bayad sa mga voice instructor, ay ginagawa ng paraan ng mga magulang ni Elsa. Kaya naman galit na galit ang mga ito nang mabuntis si Elsa nang siya ay 19 na taong gulang. Pinalaya si Elsa ng mga magulang niya at mula noon ay kasama ng tumira ang lalaking nakabuntis sa kanya, si Eman. Pero malupit na lalaki si Eman. Lagi niyang sinasaktan si Elsa. At hindi na makaalis sa sitwasyon si Elsa dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya naman, tinanggap na lamang niya ang kanyang kalagayan. Naghanap ng trabaho si Elsa dahil wala namang permanenteng trabaho si Eman at madalas nauubos ang pera sa alak at sugal. Sa paghahanap ni Elsa ng trabaho ay nakita niya ang isang poster. Naghahanap ng katulong. Wala namang kakaiba sa paghahanap ng katulong. Pero ang kumuha ng atensyon ni Elsa ay kailangan ng katulong na maganda ang boses at magaling kumanta. Nagtaka si Elsa bakit ganun. Pero natuwa din siya dahil pasok siya sa hinahanap ng poster. Agad na pinuntahan ni Elsa ang address na nakasulat sa poster. Nakarating siya sa isang malaking bahay. Hangang-hanga si Elsa pero napansin niyang sarado lahat ng bintana at natatakpan ng itim na kortina. Lumakad palapit sa gate si Elsa. Magdo-doorbell na sana siya ngunit kusang bumukas ang gate. Nagulat siya ngunit nagpatuloy siyang lumakad hanggang sa marating niya ang pinto. Kakatok na sana si Elsa ngunit kusang bumukas ang pinto at mula sa likod ng pinto ay lumabas ang isang babaeng maputla at matanda. Nagulat si Elsa na parang huminto ng ilang sandali sa pagtibok ang kanyang puso. Nagpakilala ang matandang babae. "Ako si Marta. Kusinera ako dito. Anong kailangan mo?" Hindi pa nawawala ang gulat ni Elsa kaya naman pautal-utal siyang sumagot. Mag-a-apply po sanang katulong. Pinapasok ni Marta si Elsa at itinuro kung nasaan mahahanap ang may-ari ng bahay. Sa ikalawang palapag, unang kwarto sa kanan. Lumakad si Elsa paakyat sa magarbong hagdan na gawa sa pinakintab na mamahaling kahoy. Manghang-mangha si Elsa dahil kitang-kita ang pagiging mayaman ng may-ari ng bahay. Kaya naman inayos ni Elsa ang sarili. Pinagpag niya ang kanyang damit. Nagsuklay siya ng buhok at tumayo ng tuwid bago kumatok sa pinto ng kwarto kung nasaan ang may-ari. Mabilis namang binuksan ng isang magandang babae ang pinto. Agad niyang tinanong kung andun ba si Elsa para mag-apply na katulong. Mabilis din namang sumagot si Elsa na oo. Pinapasok siya ng babae sa kwarto at isinarado ang pinto. Naupo ang babae sa isang silya malapit sa kama. Nagpakilala ito. Siya daw si Olivia. At pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang cellphone at pinarinig ang isang kanta. Napakabanayad ng kanta, nakakagaan ng pakiramdam at nakakaalis ng pag-aalala. Isa daw itong kantang ginawa ng namatay na asawa ni Olivia para gawing pangpatulog ng kanilang nag-iisang anak. Tinanong ni Olivia kung kaya bang awitin ni Elsa ang kantang narinig niya. Sumagot si Elsa na kaya niya basta meron siyang lyrics ng kanta. At kung mapapakinggan niya pa ito ng isa pang beses. Yun nga ang ginawa ni Olivia.
Binigyan niya ng lyrics si Elsa at pinarinig muli ang kanta. Pagkatapos nito ay naghanda si Elsa at inawit niya ang kanta. Namangha si Olivia sa pag-awit ni Elsa. Agad niyang tinanggap sa trabaho si Elsa at dinala sa isang kwarto na nasa basement ng bahay. Bago buksan ang bakal na pinto ng kwartong ito, ay ipinaliwanag ni Olivia ang trabaho ni Elsa. Si Elsa daw ang maghahatid ng pagkain, magpapaligo, magbibihis at mag-aalaga sa 7 taong gulang na anak na babae ni Olivia, si Sofia. Pero ang pinaka-importanteng gagawin ni Elsa ay patulugin si Sofia. Hindi kasi nakakatulog si Sofia. Kahit pa dumaan ng maraming araw ay hindi siya napapagod at inaantok. Kaya naman nag-aalala si Olivia para sa kalusugan ng kanyang anak. At ang tanging paraan lang para makatulog si Sofia ay kung kakantahan ito ng isang mahusay na mga awit gamit ang kantang ginawa ng ama ni Sofia. At kapag nakatulog na si Sofia ay dapat iwan siyang mag-isa sa kwarto. Dapat ikandado ang bakal na pinto at babalik lang sa kwarto kapag may araw na. Bukod sa paliwanag na ito ay binigyan ng listahan si Elsa. Listahan ng mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Mabilis ang mga pangyayari at pagpapaliwanag. Wala nang panahon para magtanong si Elsa tungkol sa mga narinig niya nang buksan ni Olivia ang kwarto ni Sofia. Maliwanag sa kwarto at may isa pang pintong bakal sa loob papunta sa kama ni Sofia. Sa unang kwarto ay puno ng mga laruan. Doon ay nakita nila si Sofia na naglalaro mag-isa. Pero nang makita niya ang kanyang ina, ay tumakbo siya para akapin ito. Pinakilala ni Olivia si Sofia kay Elsa. Noong una ay ayaw ni Sofia kay Elsa at hinahanap nito ang dating katulong. Pero dumaan ang mga araw at nagkasundo din ang dalawa. Masayang nakikipaglaro si Elsa kay Sofia at palaging sinasabi ng bata na gusto niyang lumabas ng kwarto. Pero ang isang nakasulat sa listahan ay bawal palabasin si Sofia. Kaya walang nagawa si Elsa. Gabi-gabi rin niyang kinakantahan ng bata para makatulog. At gabi-gabi rin sinasabi ni Sofia na samahan siya ni Elsa sa pagtulog. Ngunit bawal ito, sabi sa listahan. Kaya walang nagawa si Elsa. Malaki ang sahod sa trabahong ito at ayaw niyang matanggal. Lalo na at nagpaplano na siyang iwanan si Eman. Kahit pa maraming tanong sa kanyang isipan kung bakit gano'n ang trato ni Olivia sa kanyang anak, nakakulong sa basement na may bakal na pinto. At tuwing umaga ay may nagpupuntang 2 construction worker sa ikalawang pintong bakal. Walang magawa si Elsa kundi ang manahimik na lang at gawin ang kanyang trabaho.